Sa puntong ito, bibigyan po natin ng update itong naging desisyon ng korte sa Russia. Puntahan muna natin itong nangyari po na isang malaking balita that a Russian court sa bansang Russia ito na pinamumunuan ang bansang ito ng matapang na leader nila na si President Vladimir Putin. No? Mga kababayan, nagdesisyon sila na sentensyahan ang ICC judges, Siyam, at ang kanilang prosecutor ng ICC, hindi na yata siya ngayon chief prosecutor dahil sa kanyang mga kinasangkutan na iskandalo, pero it's still a symbolic decision on the part of the Russian government na dapat matutunan ito ng gobyerno sa Pilipinas, lalo na ni Marcos Jr. Sentensyado po at pinapaaresto ng korte sa Russia ang mga judges at ang prosecutor ng ICC or International Criminal Court sa kadahilan ng sila ay nagtataksil at nanghihimasok sa soberenya ng bansang Russia sa pagpapalabas nila at pangingialam nila ng kanilang desisyon na ipaaresto si Russian President Vladimir Putin. Dito po natin makikita kung ang matino na gobyerno na sa wastong pag-iisip ang namumuno at maayos ang mga institusyon sa gobyerno, kaya nilang ipagtanggol at panindigan ang kalayaan at soberenya ng kanyang sariling bayan, ng kanyang sariling mamamayan. At yan ang nakikita natin na dapat maging modelo, maging pamantayan ng gobyerno sa Pilipinas, kagaya po ng ginawa din ni US President Donald Trump. Pareho po nilang hindi kinikilala ng US government at ng Russian government ang ICC. Sapagkat ang ICC po ay wala naman pananagutan, wala ding supervising body para mag-check ng kanilang kaabusuhan at ng kanilang kapritsyo sa paggamit ng kanilang poder. Pangalawa, parang sindikato pag nag-operate. Pinipili lang nila ang target, pero yung mga bansa sa Europa, hindi po nila yan sinasakop ng kanilang mga investigasyon. And pangatlo, lantaran kung garapalan man sila gamitin para doon sa mga bansa na hindi katugma ng politika sa libertarian at mga liberal na pananaw ng mga bansang may linya sa sosyalistang mga grupo at mga komunista. Pwede kang isampahan ng kaso dyan sa ICC. Kapareho po ng nangyari kay Pangulong Rodrigo Duterte. So hindi po may patupad ang arrest order kay Vladimir Putin na inilabas ng ICC, no? I think 2 years or last year ito, at ganoon din po kay Prime Minister ng Israel, Benjamin Netanyahu. Bakit? Sapagkat naninindigan po ang gobyerno nila na walang pakialam ang ICC sa pangloob na proseso ng kanilang bansa. Pangalawa, hindi po pwedeng diktahan ng banyaga o dayuhang pwersa ang gobyerno at ang soberenya na umiiral sa isang malayang bansa. Yan pong mensahe nito ng desisyon ng Korte ng Russia na sentensyahan at aristuhin kung sakali mang matatagpuan ng law enforcement ng Russian government upon orders of the Russian court ang ICC judges at ang kanilang ICC prosecutor. Hindi ko po nakuha sa balita kung pati ang iba pang mga prosecutors. Pero ito po ay symbolic action ng korte ng Russia, and kapag tumapak sila sa mga bansa na kaaliado ng Russia at magkipag-coordinate sa Russia ang mga bansa o gobyerno ng naturang bansa, pwede pong aristuhin at kunin ng gobyerno ng Russia itong mga judges ng ICC at ng kanilang prosecutor. Ayan. Sa konteksto ng kalagayan ngayon kay Senator Bato de la Rosa at yung nangyari kay former President Duterte, malinaw na ang ICC ay walang karapatan, walang obligasyon at wala po silang batayang legal para magdikta at kumpasan ang proseso ng ating mga batas. Dapat po mangingibabaw ang saligang batas ng Pilipinas at ang mga desisyon ng korte. Kung mayroong pananagutan o mayroong dapat ipapanagot kay Pangulong Rodrigo Duterte,
kay Senator Bato de la Rosa or any other officials na konektado noon sa administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, buhay po ang korte sa Pilipinas. Dito nyo dapat yan isinampa, dito dapat yan ipinakita. Subalit hindi po ganun ang nangyari. Ang nangyari po, bumaliktad si Marcos Jr., bumaliktad sila Boying Rimulya, at conveniently and with full intent of betrayal, pagtataksil, tinraidor nila ang Pilipinas. Tinraidor nila ang gobyerno, tinraidor nila ang taong bayan. Sapagkat nakipagsabwatan si Marcos at sila Rimulya, sila Trillanes at mga tauhan nila dito sa ICC upang gamitin bilang instrumento sa maruming laro nila sa politika. With more than 100 million pesos allocated para magkaroon ng case investigation and case operation build-up laban kay Pangulong Duterte noong taong 2024 and 2025 bago po mapadukot si Pangulong Duterte. Ano po ang ipinapakita nito, mga kababayan? That Marcos and his government, hindi lamang po sila nagtataksil sa gobyerno ng Pilipinas, nagtataksil po sila mismo sa taong bayan. Sapagkat tungkulin at obligasyon ng gobyerno na ipatupad at pangibabawin ang saligang batas, ipagtanggol ang mga institusyon ng gobyerno at kailangan protektahan ang ating mga mamamayan laban sa anumang panghihimasok, mangingialam ng anumang banyaga o dayuhang puwersa. Ang SESTE, ang naging tagapagtaguyod ng pagtataksil at pagkakanulo, ang paghuhudas sa ating sariling mamamayan na ginawa ni Marcos Jr. at nila Romualdez na mga tauhan sa gobyerno nila, including itong sila Boying Rimulya, sila po ang nanguna na ipagkanulo, pagtaksilan at tarantaduhin po ang buong mamamayang Pilipino nang ginamit nila ang ICC bilang maskara at instrumento sa kanilang laro ng politika upang lumpuin at paralisahin ang political opposition na nire-represent po ng mga Duterte. Meaning to say, mga kababayan, itong predicaments o yung kahirapan ngayon ng sitwasyon na hinaharap ni Senator Bato de la Rosa, ang lahat ng ito ay mapapakalma kung sasabihin ni Marcos Jr., sundin natin ang saligang batas, pakinggan natin ang Korte Suprema. Kung ano ang magiging desisyon ng Korte Suprema nang naaayon sa kanilang pananaw ay tama, in accordance to the framework of our Constitution and our doctrine of laws sa mga batas natin, yun ang ating ipatupad. Ganon dapat po ang pagtingin ng gobyerno ni Marcos dito. At huwag pangunahan o imaniobra na mapaibabawan nila ang Korte Suprema at magagamit nila ang ICC para lamang mapapadukot o mapapatapon. Ang isa na namang personalidad, Senador ng Republika ng Pilipinas, inihalal ng mamamayang Pilipino sa malayang halalan, demokratikong iniluklok ng taong bayan, at mamamayan ng mga kagaya po nating mga mamamayang Pilipino, may karapatan at may mga kalayaan siya sa ilalim ng saligang batas ng Pilipinas. And he is still presumed innocent until proven guilty. At walang formal na kaso na isinampa sa kanya dito sa Pilipinas, sa Korte ng Pilipinas. So therefore, lantaran po at garapalan ang kataksilan na ito na ginagawa nila Marcos laban kay Senator Bato de la Rosa at sa buong interes sa soberenya ng mga mamamayang Pilipino. Kaya saludo tayo sa mga matatatag na gobyerno at nirerespeto natin ang ganitong uri ng paghatol na inilapag o inilabas ng Korte ng Russia, kung saan po pinapanagot at huhulihin, pinapaaresto ang mga taga-ICC judges and prosecutor. Kay Donald Trump, malinaw din pong panawagan niya. We cannot surrender our sovereignty, our own people and our own government and our own process of a sovereign free nation sa isang bansa o sa isang dayuhang
banyaga na mga instrumento like ICC na walang pananagutan, hindi inihalal ng taong bayan at konektado pa na i-involve sa mga questionable na mga transaksyon. And itong revelations ng mga dating tauhan ni Ginoong Saldico, sila nagpapalit po ng pera na equivalent to $2 million. Mahigit 100 million pesos po yun, mga kababayan. Para ibigay, ipangsuhol kina Trillanes sa ICC at mga kasabwat nila. These meetings were confirmed by Boying Rimulya sa isang interview na naganap nga ang naturang mga pagpupulong. Ang hindi niya lang inamin na may maleta na mga involved. Pero alam na natin yon. Kasi nga, ang mga operations kagaya niyan ni Trillanes, mercenary yan eh. Pag sinabing mercenary, pinapatakan ka ng bayad para magsagawa ka ng iyong activities para sa interes at misyon ng iyong boss. At nagkukunwari ka na ikaw ay isang expert sa isang larangan. And for that matter, you're being paid to execute yung baluktot na mga maniobra na yan. At hindi po may tatanggi si Trillanes po ay nag-aakto na special impostor, prosecutor, investigator, and facilitator para sa ICC. Yan po ang tingin ng taong bayan sa kanya. And also, itong sila Boying Rimulya. Pero lahat yan, utos yan ni Marcos. Kumpas yan nila Romualdez because takot na takot sila na lumalakas at lumalawak ang political opposition sa Pilipinas na nai-influence ng Duterte na mga political mobilization at mga pakikilahok ng mga Duterte, lalo na ni Pangulong Duterte at ang katayuan na rin ni Vice President Sara Duterte. Malinaw na ang mga bansa na manalakas at may kapangyarihan na ipagtanggol ang kanilang mamamayan ay nagsalita na. Ang ICC, bogus yan. Walang karapatan yan na manghimasok at mangialam sa pangloob na mga proseso sa batas at hudikatura at mga legal and judicial actions and power and authority of a sovereign country. Itong foreign entity na ito, like itong ICC, ay hindi po dapat pinapayagan ng ating gobyerno kung matino sana ang ating panggobyerno. Hindi. Kaya malaking balita ito. Kasi sabi ng Russian court in its order na kung saan man makikita itong siyam na mga judges at ang prosecutor ng ICC, sila po ay aarestuhin at ikukulong sa Russia. Wow. Kay Donald Trump, ganon din po. Kapag tumapak o pumasok sa teritoryo na sakop ng Estados Unidos ang sino man sa ICC, judges and prosecutor, ay i-deport sila at sila ay makukulong pa. At posible din na mananagot sa batas ng Estados Unidos. At ang kanilang mga transaksyon, pati po ang kanilang koneksyon sa anumang transaksyon sa Amerika, sa Estados Unidos, ay pinakansila na ni US President Donald Trump. Yan ang mga leader na mayroon pong alam sa tamang panggobyerno at kayang panindigan ang kanyang sariling mamamayan at ang kanyang sariling gobyerno. Hindi kagaya kay Marcos, mga kababayan. Facilitator, promotor ng kaguluhan sa politika, nilusog pang Senado, nagkaputukan tuloy at hinaharas ang mga senador at pilit po na binabaluktot ang proseso ng batas at hindi makapag-antay at hindi na nirerespeto ang kapangyarihan ng Korte Suprema para lamang masunod ang kapritsyo na wasakin at durugin ang kalaban sa politika. Malaking aral po sa atin ito, mga kababayan. We may not like the Duterte. We may not like Rodrigo Duterte, Sara Duterte, Bato de la Rosa for what they are standing for sa tinatawag nilang Duterte politics or Dutertismo. Yung strong rule of law, yung walang takot na ipatupad ang batas,
yung matatag at matapang na paninindigan laban sa kriminalidad, terorismo at mga pangungurakot sa gobyerno at gobyerno na hindi nag-aalangan na manindigan upang igiit ang batas. You may not like that. No, may mga ibang hindi gusto yan. Like itong mga obispo at mga pari ng simbahan katoliko, karamihan sa kanila, hindi nila tinitingnan na ang soberenya ng bansa ay hindi ito usapin sa iyong pagtingin kay Duterte o kay Bato de la Rosa o kay Sara Duterte. The question of sovereignty and the supremacy of Philippine sovereign authority and our constitution and our own sovereign rule as a sovereign country bilang malayang bansa, lagpas po ang usapin na yan sa kung gusto natin o hindi si Duterte o ang mga Duterte. Yan ang issue dito, na ang gobyerno ay dapat, kung mayroong pananagutan, at naniniwala si Marcos na may pananagutan, sila Duterte, si Pangulong Duterte, si Sara Duterte, si Bato de la Rosa, o sino paman na konektado sa mga Duterte, dito nila iproseso sa Pilipinas. Dito nila isagawa ang tinatawag nilang paghahanap ng katarungan. But it's not. Hindi po katarungan o hindi po hustisya ang gustong isagawa nila Marcos sa kunwa-kunwari nilang pagsisimpatya sa mga naging biktima ng war against drugs. Their main objective is to weaponize the ICC and make this an instrument as a cover para sa kanilang maruming laro ng politika na mapapatanggal sa Pilipinas ang liderato ng mga Duterte political opposition camp. Yan ang purpose talaga. Kaya naman po, sana magdesisyon din ang Korte Suprema ng Pilipinas. Kagaya po na naging desisyon dyan sa Korte sa Russia, na sila ay hindi nagpatinag bagkos nanindigan ng tama na hindi nila papayagan at palalampasin ang pangingialam at pangiinsulto ng ICC sa kanilang bansa. Kaya nila pinapaaresto at pinapakulong ang mga ICC judges and prosecutor. Ang soberenya at kalayaan ng mga ating bansa at ng sinumang bansa o ng anumang bansa at ng kanyang mamamayan, yan po ay non-negotiable. Hindi yan ibinibenta, hindi po yan pinapatiklop at binabaluktot, kagaya ng ginagawa ngayon ni Marcos Jr. Para lamang masunod ang kapretsyo nito na madudurog niya at mapapahina at malulumpo ang kanyang mga kalaban sa politika, lalo na ang Duterte political camp, dahil takot na takot si Marcos at sila Romualdez na umalagwa at muli pong umakyat sa kapangyarihan ang isa na namang Duterte, na ang mga magnanakaw at kurakot, ang mga abusado at bandido, ang tagapagtaguyod ng kriminalidad at oportunista at bulok na politika at mga mangungurakot at mangungulimbat ay may kalalagyan sa isang matino at matatag at matapang na panggobyerno. Kaya ginagamit ang ICC laban kay Pangulong Duterte, laban kay Senator Bato de la Rosa, in the guise, kunwari, na para ito sa mga biktima daw ng naging inilunsad na war on drugs ni Pangulong Duterte. I-gimmick nyo pa kami. Kaya naman nagpapasalamat tayo that there are world leaders who are standing up against the ICC scandalous abuse of their power and authority to the point na sila ay nagiging interventionist, pakialamero at nagmamaniobra pa sa bulok na style ng pangingialam sa mga pangloob na usapin ng politika ng mga bansa, kagaya po na nangyari sa Pilipinas ngayon. Maraming salamat!